let's check how financially healthy are we with this financial checkup, no? So dapat po nating i-check to. Bakit? Kasi nakita po natin kung kulang ang pera, 'di ba? Ang daming sakit ng katawan, sakit sa ulo, sakit sa likod. Minsan nagka-ulcer ka pa dahil sa gutom, 'di ba? At the same time affected yung mental health natin. 'Di ba? Nakita natin na minsan irritable tayo. And minsan nakaka-depress. And it also undermines our feelings of confidence. Maging insecure po tayo kung kulang, 'di ba? Iba yung level of perspective. And then at the same time, it also impacts our social environment, no? Minsan inaaway na natin yung mga nasa bahay, kasama natin sa bahay, or baka yung katrabaho natin, or kahit nandyan ka sa, naglalakad ka, nag-i-eksena ka, kung nandyan ka sa grocery, kung saan-saan lang, because we are irritable. So we are not healthy if ganon palagi tayong nakaka-stress, di ba? So of course, let's try to look at how do we do this, no? So ngayon, let's look ourselves, our personal talaga, because the money talks is something really personal, di po ba? Hindi lang po pera-pera yan. So let's try to check ano po talaga ang gusto nating mangyari. So why? Know why you need to achieve financial success, no? So siguro meron ditong mga inquiries na gusto kong mag-invest. Pero hindi po sapat. Bakit gusto mong mag-invest na tataas yung pera? Ang tanong talaga, bakit kailangan natin ng pera? Di ba? So some of those are providing for our kids, yung retirement and healthcare fund, no, para sa atin, lalo na malayo tayo, no, nasa ibang bansa. Next is buying our dream home. Marami po dito mga breadwinners ganun eh. After work, ang number one talaga na gustong gawin, buy your dream home. Di ba? And then also another is fund our parents' retirement, lalo na sa yung mga na sandwich generation po. Ano po yung sandwich generation? Meaning, may binubuhay na magulang, tapos binubuhay din nila anak nila. So, kaya nga sandwich generation. So, at the same time, no, gusto natin silang maging masaya because we love them. And then next, taking them on a vacation of a lifetime. Kasi iba talaga if hindi pa nila na-experience. Di ba? Iba ang feeling. So, let's try to check ano talaga. Because money is only a tool. Diba? Napansin natin na it also impacts our spiritual well-being. So, maraming aspeto ang affected sa usapang pinansyal, kaya kailangan natin tong pag-aralan, intindihin, at also kailangan din nating maging marunong sa panahon na yon. Di po ba? So, ilista po muna natin anong gusto natin, kasi nandyan po ang paano natin i-strategize. Diyan po natin malaman kung anong gagawin natin moving forward. Kasi hindi po yan maghihintay ang pera eh. Si pera po ang naghihintay sa atin kung kailan natin yan gagastusin or kailan natin yan patrabahuin. Okay? So write that down kung anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo, sa buhay ng pamilya nyo. Kasi sa akin din, ganun din. No, gusto kong meron akong liquid assets, no? Gusto kong paghandaan yung final expense sa mama ko. So those are the things, and kailangan may target yan. Hindi lang po dire-diretso para hindi po tayo ma-scam. So it has to be planned. Kailangan yan paghandaan. Alright? So kung ano po dyan, no, isulat po nyo. Isulat po, kasi hindi po sapat na hindi yan makikita, no? Kasi it reminds us every day, kaya nga minsan nakaligtaan natin na ilang years na po yung nagtatrabaho, pagtingin natin sa account natin, ito lang, ang konti lang natira sa sweldo ko. Kasi ang daming tentasyon eh, di ba? So write those down para ma-reminded tayo. Alright?
So now let's try to move kasi ang next question, paano po yan kunin? Diba? So we must know the big difference between building a financial foundation and get rich quick scheme. Okay? So FYI po, ang pera hindi po siya madaling, ganun kadaling tutubo. Meron pong formula dyan, paano yan tutubo ang pera. Okay? So we will teach you kasi of course, we're trying to get rid of get rich quick scheme. No? Kasi kung hindi po tayo knowledgeable paano nagtatrabaho ang pera, malamang ang dami po ditong mascam. Okay? So dito po tayo mag-focus, building a financial foundation. So paano yan? Alright. Now let's view some examples. Okay? So to build a proper financial foundation, number one, we must look at our future challenges. No? Ano po yung mga future na problema na ayaw nating mangyari? Bakit po? Kasi doon po yan guguhot lahat ng perang pinaghirapan natin. Isang instance lang, wipe out lahat. Okay? So dapat paghandaan natin yan. And number one is to protect our family. At lalo na sa atin, no? We are part of that kasi we are the breadwinner at ang dami pong taong nakasalalay sa atin, no? So we must also look at anong mangyari kung kunin tayo ni Lord. Anong mangyari kung nagkakasakit po tayo ng bongga? Ano po mangyari kung maaksidente po tayo at hindi na po kumpleto yung katawan natin? Okay? So, it's just a matter of time. Siguro raffle yan, no? Pero it can happen to all of us, even me, no? Ang dami ko ng threat sa buhay, and I always thank God for that kasi may mga aksidente tayo dyan, mga vehicular accident, no? Pero at the end of the day, I always question myself, blessed pa rin ako, meaning I still have a mission. Kung ano po man yan, ang gusto niyang i-mission sa atin, we must find out. But later on, I found out ano na ang mission ko. But anyway, let's move. Let's try to look at also to reduce our liabilities and get out of debt sooner. So yung mga liabilities po yan, ano po yung mga liabilities? So we have to know ano po ang asset, ano po ang liabilities. Yung asset, yung pong hindi nagbibigay ng stress. Yun din po ang naglalagay ng pera sa bulsa natin. Okay? Yung liability, yun po ang nakaka-stress, no? At yan din po ang nagpapalabas ng pera sa bulsa natin, no? And one of that is siguro there is a misunderstanding yung car, no? Ang dami pong Pilipino na bili agad ng car. When to think, ang dami po ng means of transportation. May bus, may jeep, may motor, di ba? Ang dami. Even during COVID. Pero ang dami ko kasing makita na gusto lang car agad. Pero a lot of them end up na stress sa monthly payments. Bakit? Hindi po nakita nila, ang dami po palang bayaran, no? Hindi lang presyo ng sasakyan, meron pang insurance. Aside from that, may maintenance pa. Tapos, tignan pa ang magkano yan ng ipagas natin dyan, no? So, hindi po natin lahat-lahat naisip yan. And a lot of those, hindi po siya nagagamit as an asset. So to turn it as an asset, kailangan nag-generate po yan ng income ang car na yan. Kasi dating ginag-grab siya, ginamit siya for grab, ngayon naging liability na kasi hindi na siya nagagamit, no? So we must be very smart kung itong gawin natin, would it be a liability? Naglalabas pa siya ng pera or naglalagay ba siya ng pera? Okay? Because yan po ang maraming dahilan na nangungutang tayo at hindi po tayo makalabas sa pangungutang. Okay? Next is dealing with constant changes. Ngayon, lalo na ngayon, no, 'di ba, COVID. So sa araw ng COVID, ang dami pong nawalan ng trabaho. No, kahit sinong tanungin mo, kahit tignan mo lang sa mall, ang dami ng restaurants na na-close na. Diba? So, ang dami ding mga OFWs na umuwi na. So, anong gagawin nila ngayon? Diba?
So we have to look at those things. Kung meron pa tayong trabaho ngayon, well, of course, thank God, meron pa din tayong trabaho. And let's be grateful na nandyan pa rin po yung trabaho. But at the same time, we must also take care yung perang pinaghirapan natin. Kasi this is just a snapshot. Ano po ang mangyari natin sa living a long life without adequate income? No? Kung tatanda tayo, hindi na tayo pwede, wala nang tatanggap sa atin kasi matanda na tayo, kasi mahina na. Pero anong gagawin natin kung ang dami nating mga needs? Kakain tayo, may maintenance na, magkakasakit tayo, kailangan natin ng assistance kung maglalakad tayo, no? So we have to look at those things. Now, we gotta be smart about it, and the more we think about it, it's going to help us. Okay? Now, next, our solution when we're building a financial foundation po is to help you and your spouse. Yes, spouse po. Kung wala pa kayong partner ngayon, no? It's okay. That means you have every power to make a smart decision. Pero kung meron na tayong pamilya, may asawa na, then dapat teamwork. Kaya nga, that's help you and your spouse. Kasi po, sa usapang pinansyal, kailangan same ang wavelength ng mag-aasawa. Same ang decision, di ba? Now next, assess your current financial situation. Kasi tignan po natin, ito po yung dami kong, konti lang palang assets, maraming liabilities, dyan na natin yan makikita eh. So anong gagawin natin? Paano po natin ma-reduce tong mga liabilities, no? Paano po natin babain? Ang dami nating unnecessary expenses, no? So kung meron na tayong mga anak na masyado who will learn to understand the value of effort, time, and money, let them be with you at turuan din po natin yan para it will help in the family goals. Okay? So next, also help us create a plan and work towards our financial goals. So ngayon, no, ang family no, si mama, si papa, may agreement na, ito yung gagawin natin. So yung mga anak din, of course, sige ma, ito yung gagawin natin. Sige, ito yung gagawin ko. So, which is really nice kung ganyan ang pamilya, di po ba? But of course, it always starts with the parents na financially educated or who are financially intelligent. No? So, gusto nyo ganong picture ng pamilya? Kasi dito po, I found my mission na I can help families and I'm not heartbroken. Kasi naturuan ko yung parents and then the children ay resulta lang po because magaling na ang parents anong gagawin. No? And then we will help you implement our plan with regular review, of course, kasi kahit anong estado ng buhay, we have to check, are we on the right track sa gusto nating mangyari? No? So, kailangan yan constant. Minsan, sa trabaho lang natin yan iniisip, pero kung ginawa po sa company, kung saan tayo nagtatrabaho, i-apply din po natin yan sa pamilya natin or sa sarili natin. Okay? So, which is why we will help you. If you want to take control of your future, we can help you. If you have the will, we will show you the way. So we can only help those who want to be helped. Okay? Now next, we have to understand two principles po. Itong malaking impact po to siya sa oras, no? So gaano kahalaga yung oras at gaano po kahalaga ang mga responsibilities natin. So let's focus on the X-curve. So i-zoom in ko ng konti. So this is to show us na yung buhay po natin, dalawa ang lines. Okay? So the law of decreasing responsibility, ito po yung the liability line, no? So kung mataas or marami po tayong liabilities, then we are generally less secure. And sometimes we feel insecure din, di ba? So, pero temporary lang po yan. So, there is a way to do that. Ano pong gagawin natin? So, let's check ano pong hindi importante sa mga expenses natin. So, kung ma-reduce po nating liabilities, dagdag po yan dito sa money line or the law of building wealth. Okay? So, if marami po tayong ma-save and then if marami tayong ma-invest, of course, tataas po yung pera natin
at we have more options, hindi na tayo powerless kasi meron na tayong options, no? So marami pong nagsap na lang dyan, no? Pero of course, walang choice, naghihintay lang. But if gusto nating may choice na maghintay, then that's why we feel more secure, no? At hindi po yan lang sa edad. Generally, it's about the edad. When we are younger, we feel less secure. Sometimes we're older, we feel more secure po, hindi talaga sa edad yan. No? Kasi ang mayayaman po, kahit 30 years old na sila, hindi na sila that old, pwede na silang mag-retire. No? Bakit nagawa po nila yan? Because alam nila na pass on po yung knowledge na yan sa anak nila, naturuan na nila, part yan sa paglalaki nila. No? At which is why I'm so proud in this community that I belong to this community po, kasi marami pong mga parents na turuan talaga ang mga anak nila paano i-handle ang value ng pera, time, and yung effort. Okay? So, now, yan po ang dalawang lines, no? But let's try to look at how to build this money line. Okay? So, to build the money line, let's look at this formula. Okay? So, the wealth formula says, dito, of course, kailangan ng pera, no? Number one, no? So, kung may magsasabi, kailangan ko ba maglabas ng pera? Of course, kasi naglabas ka na ng pera kung nag-expenses ka, no? So, kung gusto nating mag-save, of course, yung pera, ilaan po natin yan. Okay? Next, time. So, the bigger the time, the younger we are, then that means that's an advantage for us, no? And then, rate of return can be plus minus. Bakit? Kasi kung utang, minus talaga yan. Kasi wala talagang yayaman sa pangungutang, kundi yung inutangan lang. Okay? Pero if meron tayong mga investments, meron tayong mga ipon, then it becomes a plus. Alright? Now, next is inflation. Of course, wala tayong control ni inflation talaga kasi yung pagtataas ng presyo ng mga bilihin, wala naman tayong control. Diba? Nung bata pa tayo, magkano po yung sako ng bigas? Magkano po yung sako ng karne, yung kilo ng karne? Eh ngayon, 'di ba? Kung tayo kain ng karne, na high blood tayo, pero ngayon kung bibili tayo ng karne, high blood na. 'Di ba? So, that's the effect of inflation. Next is tax. So, may mga mayroong investment type na legal na ma-avoid natin ang tax. So, mamaya i-discuss ko 'yan. But this is to let us know that we must reduce the number of minus po dyan at dagdagan po natin ang pluses so we can build our wealth. Okay? Alright. So now let's move to the next principle. Ano po yan? This is the number one, and I would say this is the divine rule if we want to be rich. If gusto nating, kung allergic kayo sa word na rich, if we want to feel comfortable, to live comfortably in the next few years, no? Pay yourself first. Ito talaga, ang tagal ko talagang nag-gets ko to, no? Psychologically, ang tagal ko tong nag-gets kasi akala ko yung pay yourself first. Pagdating ng sweldo, I want to feel good because I deserve it. Yun talagang iniisip ko. Pero mali pala yun, no? Mali pala yun. Pero anong nangyari? Ilang years kong ginawa yun, ngayon, ang konti na lang nag-ipon. Which is why I'm going to show to you ano po ang effect ng oras. Kasi po, dito si Mr. Save Early, ito po si Mr. Save Later. At ako po to, si Miss Save Later. I paid the price talaga. At of course, regrets happen in the end, no? So, i-close up ko ng konti para makita po natin ang effect ng oras, no? So, dito si Mr. Save Early opens an account at 12%. Invests 20,000 per year. Per year lang. So, meaning, every 13th month siguro niyo ito ginawa, no? So, at age 22 niya ginawa, nag-start siya. Hanggat nag-age 27, stop na siya. Pero dito, si Mr. Save Early, si Mr. Save Later, na pansin niya, ay, natapos na sa Mr. Save Early, ako din. Try ko na din. Ayoko nang kahit saan-saan lang kakain o magpa-party-party. Mukhang wala talagang nangyari sa aking maganda, no?
So, nag-save na din siya. Pareho din sa ginawa niya, 20,000 per month, that's a 12% interest. So, silang dalawa, pareho ang amount, no? Pareho ang amount na kahit yung compounding, 181, 780 yung pera nila. Pero, pagdating sa baba, tingnan natin, sino ang winner? Okay? Sino ang winner ngayon? Yan po. Si Mr. Save Early, ito. Mr. Save Later, ayan. So, almost 5 million ang difference. Diba? So, nakita natin that time is really our ally. Kasi, ang tagal na nating nagtrabaho, pero ano na lang gagawin natin? Sana all. Sana all, naging 9.5 million, no? Pero of course, hindi huli ang lahat. This is just to show us that the more mag-postpone tayo, ay mamaya na lang yan, ay mamaya na lang. Ilang beses na po tayo nagmamaya na lang, nagmanyana habit. Ako nga, I admit, palagi kong sinasabing mamaya na lang. Pero I was also surrounded by spenders. Kaya ako, ang daming tentasyon, bili dito, bili doon. Kahit ano-ano na lang. Kasi nainggit. Nainggit eh. Ay, gusto ko yan. Ay, gusto ko din ng ganyan. Ay, ang pretty, ang nice. Ayun, ang resulta, si SM, ang yumaman. No? Yung mga, kahit saan-saan akong kumain, sila ang yumaman, hindi ako. Hanggat hindi ko na-meet si IMG, ako walang ipon. Yep. So, nakakahiya siya back when I was still really having that problem. Pero ngayon, I am openly sharing it to you that you're not alone. You are not alone. And dito din ko po nakita na ang dami po pala namin. Akala ko ako lang. Ang dami po pala namin, no? So, appear po tayo. But what is important now is to take action. Okay? Take action na. Kasi, you must at some point, nag-promise na kayo sa sarili, pero, ayun, walang nangyari. Diba? So, it has to change. Okay? So, ngayon, ano po ang i-change natin? So, kahit konti lang, mag-save tayo. No? For example, 500 per month. Lagay natin yan sa 12% interest rate. In 35 years, maging 2.9 million na po yan. In 35 years, ha? So, ganyan po kaimportante ang oras. Okay? Now, dito po, 1,000 per month in 35 years, maging 5.8 million. Yes, the amount, pareho lang, no? Naging times 2 lang, pero pareho po yung oras. So, kung sabihin natin, 500 lang yan naman. Oh, 500 nga, pero it will affect the compounding interest po dito. No? So, kaya nga importante talagang gawin natin is really maglagay, mag-start na. Because it makes a whole lot of difference. Okay? So, kung nahirapan po tayo, ang ginawa ko, naging part talaga ako dito sa community of savers and investors. Bakit? Merong mag-remind eh. Oh, ito na, merong may training. Ito po yung daloy ng ekonomiya, ganito. Ay, mag-save na po pala. Ay, mag-invest ako, mag-top up ako ngayon. So, ang feeling ko, dati, palaging expenses tinitignan, ang tinitignan ko na yung investment at savings ko, hindi na expenses. Bakit? Kasi if nag-start lang po tayo, mahirap to gawin eh. Ang sarap sabihin, pero mahirap gawin. Discipline and consistency are the keys. Diba? Minsan, madaming allergic dyan sa discipline. Kasi ang na-condition sa ulo natin, yung disciplinarian, parang parang robot, no? Parang hindi siya nakaka-enjoy. Pero really, the word of saving is about learning how to balance our life. So parang may negative connotation yan si discipline. Pero po, when you become an investor, it's a positive reinforcement talaga siya. So, which is why, kung ganun po yung perspective natin dati, ano po yung discipline po dito po, when we are part of the community, naging positive effect siya. Okay? So, yan po ang kagandahan dito if you belong to the right community. Now, next,
Ito po yung sinabi natin kanina in law building wealth, or diba, the effect of taxes and inflation, diba mga minus yan sa pera natin or sa wealth natin. Diba? Pero kung saan man tayo naglagay ng pera, we have to be really smart kung gaano kalaki yung tax. At alam din, dapat nating alamin ano po ang annual na inflation rate. Kasi nasa news po yan. Kaya lang, marami lang nagbabasa dyan sa social media at mas marami pa ang binabasa sa mga live ng mga artista. Di ba? Kesa mga importanteng bagay na will really change our life. No? So, let me give you this example. Let's look at this comparison kasi, by the way, may question po ako, no? Sino ba dito, out of our 30 attendees, sino pa ditong gustong maging winner? Paki-raise hand nga. Meron po tayong 3 dots dyan sa baba. Paki-raise hand. Sino po gustong maging winner sa usapang pinansyal? Okay? So, press the 3 dots dyan sa bottom right-hand side. Tapos, may raise hand po. Okay? So, ayan. 3 lang. Si Miss Raquel, ay si Doc May nandito. Hello po. Ma'am Leonida. 3 lang. Yung iba, okay lang. You will be losing the money game. Ma'am Annalyn, hello po. Do you want to win the money game? So, thank you po for being here. No? So, konti lang, naging participative. Pero, I want to know. Kasi, I don't know how to help you if you want to win or not. Di po ba? Okay, so thank you very much no, for participating. So, let's go back to the effect of taxes and inflation. Okay? So, dito po, silang dalawa, they're saving both at 10,000. No? 10,000, pero ito po yung difference. Number 1, dito po is 2%. Interest rate, ha? Dito po is 7%. Okay? At because every time meron tayong savings, lalo na sa bangko, the withholding tax is always 20%. So yan, pareho silang 20%. Okay? So ngayon, inflation rate, for example, is 5%. So ngayon, tignan nyo ang resulta. Dito po, it's 9,660 yung pera niya. Dito po, it's 10,060. So, sino ang winner? Diba? Si number 2. Bakit? Ano ang difference? Because the interest rate is 7%. So, this tells us na kung nag-save po tayo less than 7%, ay loser na. We are losing the money game. Bakit? Kinakain na ng buhis, kinakain na ng inflation yung perang pinaghirapan natin. Kaya nga, mahirap pa rin. Kahit gaano po tayo kasipag, kadaming racket, at the end of the day, naubos yung energy natin, no? Pagdating sa bahay, muntik na tayong walang oras sa pamilya. Di po ba? Minsan, irritable na tayo. Why? Because we're so stressed. So, kaya nga, if we want na dapat sulitin yung effort po natin, then invest above 7% to become a winner. Okay? Now, how to do that? So, pag-usapan muna natin to, yung compounding interest or rule of 72. Ito yung sinabi ko kanina, nag-compound yung pera. No? So, what is really the rule of 72? So, ang rule of 72 galing kay Albert Einstein to, it's 72, i-divide po natin yan sa annual interest rate. It will give us the number of years our money doubles. Okay? So, dito po, tatlong investment vehicle, 4%, 8%, 12%. So, nakita po natin that sa 4%, money doubles every 18 years. At 8%, money doubles every 9 years. Dito sa 12%, doubles every 6 years. Okay? Now, dito din, nakita natin that they all started at the same age, at the same amount of money. No? So, this is to give us an idea na gaano din kaimportante ang interest rate, hindi lang po ang time. Okay? Kasi kanina pinag-usapan natin yung time, the power of time when we are paying ourselves first. Ngayon, pinag-usapan na natin ang power ng interest rate. Okay? Pero this is to give us an idea ano po ang mga legal na interest rate. Okay? So, dito po sa 4%,
dito by age 65, nag 400,000 siya. Dito sa 8%, naging 1.6 million siya. Dito sa 12%, naging 6.4 million siya. So, pareho silang goals, pang retirement po pala. Pero, dito sa 12%, mas malaki ang pera. Di ba? So, sino ba dito ang gusto sa mga 8 and 12%? Siguro marami, no? Ako din, gusto ko to. Kaya nga nag-join ako dito sa IMG because I want to have this. Kasi yung mga 4% normally nandyan yan sa bangko or nandyan yan sa tinatawag din na co-op, no? Pero ang problema lang doon, meron din kasing co-op na kung hindi po tayo utang, hindi din po yan tataas sa 4% yung interest rate, no? So we have to be very careful and learn how to differentiate kasi ang dami po mga financial vehicles eh. Kaya lang, kasi hindi natin alam, which is why we need guidance. Pero dito sa IMG, tinuruan po tayo. So ngayon, paano to gawin tong 8 to 12%? Okay? So dito yan. So pag-usapan na natin tong mutual funds and direct stocks. Kasi we can get 8 or 12%. Or it can be more depending po sa kung saan tayo nag-invest. Okay? So ano po ang kaibahan sa dalawa at bakit silang dalawa? Okay? So silang dalawa po they are part of the stock market, no? So baka may nagting diyan kasi gusto niyang nag-inquire kayo about stock market. Okay? So let's learn to differentiate the two. Si direct stocks trading po 'yan, no? So, meaning tayo mismo ang mag-buy and sell, tayong pipili. And dahil tayo ang pipili, tayo din na mag-research, no? Para din yung driver tayo ng isang bus, no? Wala tayong say, sa atin lahat kung ano mangyari sa bus at sa mga pasahero natin, di ba? So, kailangan tayo mag-research, maglaan talaga ng oras because trading hours these days is from 9 to 12 noon. No? And kailangan din po natin mag-pre-work. Bakit? Kasi magbabasa po tayo ano po ang pangyayari. Mag-down ba kaya yung Jollibee, yung SM, ang Ayala ngayon, no? By the trading hours. At kailangan din nating pag-aralan yung mga charts na yan before we buy or before we even sell. Okay? And then FYI lang po sa hindi familiar talaga sa stock market. Every time you trade, bibili ka, may charge. No? If you sell, may charge din. Okay? When you redeem, of course, may tax. Redeem means kunin ninyong pera. So, may tax yan. So, yan po ang difference ng direct stocks with the mutual funds. Another is, hindi ko to na-mention to, but dyan po sa trading, meron po yung mga minimum board lot. So, for example, 100 shares or 1,000 shares. So, for example, Jollibee. Gusto mo bibili ng Jollibee. Ang price ni Jollibee is, for example, is at 190. Pero, times 100. Hindi po isa lang share na bilhin. No? Kasi may minimum na dapat bilhin. Okay? So, that means na ang laki palang pera kailangan when we deal with trading. Now, dito po ang kaibahan ng mutual funds is kasi meron pong professional fund manager or fund house na sila na ang gumagawa mag-trade, no? Sila po ang expert yan, dyan. So, para din yung gusto kang magpagaling, punta ka sa doktor, di ba? Kasi sila ang may alam. Ganon din sa mutual funds. Kasi sila ang may alam, then doon din tayo magpagamot sa bulsa natin. Kasi mutual funds is one of the ways sa mapagamutin yung bulsa po natin. No? So, sila na po ang magti-trade. Basta, ang maganda lang is updated tayo palagi. Ano po ang daloy ng investment natin. And, nakita po natin sa poll search, ay, maganda pala. Ay, ito po pala ang mga companies. Tinanggal yung pangit na performer na company. O yan. Kasi po, dyan sa mutual fund house, meron na silang pera. No? At hindi lang pong ikaw ang ina-manage nila. Even companies like SSS and GSIS who are investing trillion, hindi billion,
trillions of money, mina-manage din po nila, no? So sa atin na lang gagawin is at least updated tayo at tutubo siya ng 8 to 12% or more. Okay? So, annual po yan ha, FYI po. Kung may mag-o-offer sa atin dyan na sabihin na investment po to, tapos mag-allok in 3 months, mag times 3, mag times 2, patay kayo. No? Cancer talaga yung pinasukan nyo. So, wag po yan. Alright? So, dapat alamin natin yan. Yung ano ang difference. So, depende lang po natin kung tayo po ang palaging busy or newbie pa lang po tayo, then mutual funds is best for us. Okay? So, if you have the time in the world and gusto nyo mag-invest sa stock trading at magaling na din kayo magbasa sa mga jargons at sa charts, then pwede na din tayo mag-direct stocks trading. Okay? So, we are sharing you this principle because IMG is into financial education. So, kailangan nating malaman to, no? Kasi otherwise, nga tayo, di ba? So, to give you an idea, mutual funds is the secret of the wealthy. Kaya nga, ang mga mayayaman, they have all the time na to spend time with their family, magbakasyon sila, or kung konting oras dyan sa negosyo, doon naman sa isang negosyo or sa iba na namang negosyo, kung kailangan nilang tinatawag na sabbatical, meaning mag-rest for the year, no? Hindi natin sila makikita, nagbakasyon for the entire year. Kaya nila yan. Bakit? They have the money. Na-master nila yung mutual funds. Sa bata pa sila. Yung parents nila magaling na doon. Okay? So, ito yung sinabi ko kanina, professional money managers invest in a diversified portfolio of securities. And they keep funds under constant supervision. And yung mutual funds po, may batas po yan, no? Republic Act 2629, this is highly regulated and they report constantly po sa gobyerno. Okay? So, may tatlo pong bagay dyan or 3 areas or 3 types, ang bond funds, stocks, or equity, and then balance fund. So, sa bond fund po, pinapautang yung pera. This is usually conservative, no? And ideal po sa mga goals natin that are short term or for retirees. Stock funds are good for mga millennials or you can be at your 30s, 40s, maybe 50s, pero you gotta know your risk tolerance kasi ngayon, can you afford to lose? Kasi ang stock market bagsak. Okay? So, dito po sa stock fund, kaya nga mas advisable sa mga bata kasi may time pang hahabol. No? Kasi makasakay pa tayo pag mag-bull market na tong after COVID. Okay? Next, balance fund. So, balance fund is 50-50 of the bond fund and the stock equity. Okay? So, this is just to show you that this is one of the portfolio po natin, no? Sa portal natin when we are an IMG member. So, ito po yung top 10 holdings, SM, Ayala, BPI, Jollibee, yun po yung Container Terminal Services, BDO, andyan. Okay? So, pinapakita ko yan because sumasakay lang tayo sa bus eh. Yan po ang mutual funds. Okay? Pero at least, our money is growing. That's what matters habang tayo busy. Diba? So, next is, we have to know kailan mag-add ng pera. No? Kasi hindi naman pwede sigurong 1,000 lang ininvest natin tapos 1 million in-expect natin. So, scam na yan. No? Kasi the math does not meet. So, ito po one of the strategies ng investor proven in every country na epektibo talaga ito yung money cost averaging. Okay? So, ano pong money cost averaging? Meaning, maglagay lang po tayo ng funds regularly. Ito yung ginagawa niya. So, example lang po ito, no? 100 for the sake of understanding this principle. Pero wala talagang 100, no? So, every month, naglagay lang siya. Same amount of money, naglalagay siya, no? And price per share, ito yung ginawa. Kahit itong nangyari, I mean, tumaas, bumaba, sobrang baba, tumaas ng konti, tumaas ng konti, no? So, it doesn't matter ano po ang nangyari sa market, naglagay lang po siya. Anyway, regardless kung bumaba or tumaas, meron naman siyang makukuhang shares. No? So, ang kagandahan po dyan is winner pa rin siya. Magkano po ang na-win niya? It's
50% over 6 months ang nagain niya. Kasi lagay lang siya ng lagay. No? Now, let's look at different scenarios kasi sabi ko mag-up and down or down ang market ngayon, COVID. Alright? So, let's check this scenario. So, siguro sa naka-attend na sa mutual fund class, this is familiar to you. But of course, let's review a little bit, no? Kung this is now your second time para mas klaro na. So, di ba kanina, yung presyo ng stocks or shares will always vary. Pero sa ganito po, pataas ang shares, no? Pataas ang market. So, tingnan natin na the more shares we get kung mababa ang presyo. Okay? So, dito, 10 shares ang nabili niya out of the 100. Pero dito, 5 pesos na lang out of 20 pesos. Okay? So, learn and understand po the math behind it para kung tumitingin na tayo sa up and down ng market, alam natin, gaining ako dito. Yes, I'll be gaining, pero how much am I gaining? So, meron na tayong rough idea ano po ang nangyari dyan. So, dito po, in this scenario, ang gain niya is 41% over 6 months. Okay? So, next scenario, ito po, scenario number 2. Mukhang break-even. Di po ba? Mukhang break-even. Ano ang gain niya? It's 42%. Remember, we must have more shares to win the money game. Kaya nga, ang money cost averaging is always a winner. Okay? Pero kung meron kayong extra money at ngayon, mababa yung price ng share, then that's good. Basta, importante, regular tayong naglagay. Okay? Now, next, di ba, 42% yan. Now, let's check the scenario. Scenario number 3, ito, bagsak. No? Bagsak siya. Pero remember, kung bumagsak, the more shares we get. And kanina, 42%, pero dito sa scenario 3, ano po ang growth niya? 92.9%. So, ngayon, akala natin loser siya, pero winner po pala, no? So, sino nga ba dito ang gustong maging winner ulit? Tingnan po natin ulit kung sino dito ang gustong maging winner sa money game. Paki-raise hand po. So, punta tayo sa bottom right-hand side, yung 3 dots. And then, meron dyang raise hand. Okay. Alright, isa lang. Ma'am Annalyn, baka gusto kang mag-raise hand. Ayan, thank you very much. Tatlo na. Sino to si Marani? Hello po. No? O, marami na. Thank you so much, no? So, marami po palang gustong maging winner. So, yan po ang strategy gawin natin, no? Thank you so much, Sir Alfie, Ma'am Leonida, Ma'am Annalyn, thank you. And Sir Kim, Ma'am Raquel, thank you very much, no? So, gusto nating maging winner. Ito gawin natin. Just do regularly, no? Minsan, marami po kasing natatakot na, gawin ko talaga yan every month. Of course, gusto mong yumaman? Of course! Di ba? Kung ayaw mo nang maghihirap dyan kung saan tayo nagtrabaho, edi gawin mo din yan. Huwag tayong mag-focus sa expenses kasi yung expenses, normal po yan. Ang hindi normal is wala kang ipon. Yan ang hindi normal. Bakit? Magkakasakit tayo, good luck, no? Magkakasakit yun na sa pamilya natin, good luck. Pero gusto mong yumaman, pero di mo din ginagawa, para din tayong walang nangyari sa buhay natin, hindi tayo natuto, di ba? So if we are learning something today, then we gotta do it. Okay, anyway, we are here to guide you. I am here to guide you. And a lot of people here and our campaigners here are here to guide you. Okay? So kaya nga, if you have some certain questions, you can approach them po and send them a message. Just reach out. Okay? So ngayon, tingnan natin kasi, di ba sabi ko kanina, mayroon tayong mga challenges sa buhay. Hindi natin yan ma-prevent eh. Because lahat po tayo may chance talaga. Depende lang kung sino ang maraffle. So, how to take care of our family? So, there is a method. Ano po yung method? DIME. D for debt,
I for income, mortgage, and education. So ito po yung one of the ways to understand, no, na gusto nating ma-insured po tayo. Pero minsan ang tiningnan po lang natin ay yung kaya sa budget. Pero kung tingnan talaga natin, ang dami po nating mga unnecessary expenses na pwede nating maging savings, no? So, kasi at the end of the day, baka underinsured tayo, no? Pero kung gusto din po nating ma-insured ng tama, ito po ang formula. So, kung meron tayong utang ngayon, lagay po dyan, credit card, may SS loan ba, may personal loans ba tayo sa mga kaibigan natin or sa pamilya natin, lagay natin dyan. Okay? Income. Income replacement po to, meaning, ano po ang ideal number of years na income na makasurvive yung family. So, kunin natin yung annual income natin. So, ano po yung annual, yung monthly income times 12, that's the annual income. And then, it times 10 po yan para meron tayong income replacement. So, 10 because 10 years is about the estimate na makasurvive ang family at makabawi. Okay? So, after 10 years, more or less, stable na naman yung pamilya. Alright? So, next is mortgage. So, mortgage yan po to yung sa bahay, no? So, kung meron tayong binayaran dyan sa pag-ibig, dahil sa bahay, kung ano ang balance dyan, lagay po dito. Okay? And then, education. Kung sabihin natin, wala pa naman akong anak, okay lang. Pero if may balak kang magkaanak, ilista mo yan kung magkano po ang possible tuition fee. No? So, dito po sa example, ito po yung mga numbers niya. Total of 2.6 million ang dapat insurance. Pero, most of the time, tayo kasi parang ang mindset natin, buti na lang, may ganyan. Diba? Pero sa ibang bansa po, nakukulong na po yan, no? Kung punta ka sa US, sa Europe, Japan, Australia, Canada, Singapore, ay patay tayo, nakukulong na po yung agent because hindi po pwedeng maging underinsured, no? So we have to level up our mindset, i-level up po natin yung financial knowledge kasi ako, wala akong alam dito at meron pa pong ganyan. Ay, wala ako dyan, no? So, kailangan ko itong gawin to kung meron akong mahal sa buhay. Kung wala kayong minamahal, focus ka lang sa ibang bagay, no? So, yung mga may minamahal sa buhay po, ito, gawin po natin to. No? So, marami po mga taong mahilig sa car, pero ang car, merong insurance. Yung motor, may insurance, pero yung nag-drive sa insurance, walang insurance, no? Pagkatapos may mangyari, ayun, iiyak, tapos yung bulsa, wasak, no? So, dapat protectionan ang yung may buhay, hindi po yung mga material things, no? So, we have to learn to balance our thoughts na ang buhay, ang may buhay at nagbibigay ng buhay, yun po ang dapat insured. Kasi at the end of the day, sino ba ang mahal mo? Mas love mo ba yung motor or yung sasakyan? O yung pamilya natin? Di po ba? So we must protect, lalo na tayo breadwinner, we must protect ourselves. Kaya nga binabalik-balik ko to kasi marami pong buhay nakasalalay sa atin. Okay? And now, talking about maraming buhay nakasalalay sa atin, tayo ang breadwinner, we must plan it right. Kasi part din po yan sa budget. But at the same time, we must also know what is correct, no? Marami tayong binabudget, pero tama ba yung ginagawa natin, no? Kasi we must not focus on expenses only kasi normal na po yan. Master na tayo dyan sa mga expenses, no? Pero when we're saving, dapat sulitin natin. Sulitin natin ang sinisave po natin. We must have healthcare. No, maganda if meron tayong short-term care galing sa kumpanya, but we must also have long-term care. And then next is protection. Kasi kung bakit naman tayo bumabangon every day at naghihirap para naman din yan sa pamilya, di ba? Then of course, tanggalin yung utang and then emergency fund po para kung may mga bumabagyo dyan or may mga lindol or kahit anong mga emergency sa bahay, yan po ang kukunan ng
pera sa atin, no? So, hindi po agad-agad investment. So, when we are building our financial house, it must start from the ground going up para din yang nag-build ng bahay po natin. Okay? So, tignan nyo po, i-check nyo lang kung ano po ang wala para doon po tayo mag-workout. Okay? Now, next is, kasi nagsabi na po tayo how to build a solid financial foundation. Now, ngayon, paano po mag-start, no? So, when we are trying to invest, kailangan pumasa. Pumasa sa 4 cornerstone. Kailangan may healthcare, kailangan may protection, kailangan may growth, kailangan may guarantee, no? So, kung magsisave po tayo, sabihin natin, unahin ko yung emergency fund kasi in case of emergency, meron. Pero, kung emergency fund lang, yes, may growth, ang hina, yes, it's guaranteed, pero walang healthcare, walang protection. No? Kung if yung savings natin, actually, excuse me, but let me correct myself, minsan yung emergency fund, walang growth kasi namamatay sa buhis. Lalo na kung sobrang baba ang interest. Di ba? Napakita ko na yan kanina. Okay, so it's not even a guarantee. Di ba? So we have to check, no? Kung meron tayong i-save, no? Unahin po natin ano po ang nakakumpleto sa picture na check, 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 check. Okay? So saan po ba yan? So we have to look at our healthcare kasi this is already meeting our financial foundation at yung 4 cornerstone. So ano na po sila? Nag-match na po sila, no? Kasi marami na po dito in the Philippines that a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment available, but because they do not have money to pay for these costs. Nakita po natin yan, no, the early phases of COVID. Kasi marami po din akong mga kaibigang nurses na may binibigay daw silang parang gamot, no, na 50,000 daw ang dose. Ewan ko, Doc May, kung familiar ka dyan, no? Pero yan po ang sinasabi nila. So kung wala kang 50,000, mamamatay ka na lang dyan. Diba? So kaya nga, it's not really about there is medicine. Pera talaga. Tapos gusto nating free. No? Pero it's not even fair because there is a cost kung paano yan na-produce yung mga medicine na yan, mga materials na yan. So let's be fair. There will always be cost. Okay? So, paano natin gawin yan na kung tama yung ginawa natin in terms of healthcare? So, we have to look at going back to compare. Kasi kailangan may short term at meron ding long term. Pero kung sa short term lang po tayo, this is mostly our benefit as employee. Tapos, kung kailangan nating maging personal siya or individual, sobrang mahal. Tapos, yearly renewal pa. At most of the time, hanggang 60 years old lang po yan. So, ngayon, ang problema, ano pa ang mag-cover sa atin on our retirement years? So, ito na po, si Kaiser International. So, dito po, si long-term healthcare, our benefit starts as our age now until we grow old. So, kahit we're 61, we're 70, we're 80, we're 90, or even 100, covered pa rin tayo. Okay? So, bakit kailangan natin? At sino namang hindi nangangailangan? Di ba? Kasi we cannot bring with us the healthcare benefits provided by the company. Ito, bongga talaga to sa mga breadwinners. Most sicknesses appear when we retire. No? Pero ito ang pinakamalupit. Majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. At nakita po natin yan. Nakita po natin yan, ang dami ng pamilya, mga kapitbahay, mga relatives po natin, kahit artista. No? Yung recent nga ngayon si Doris Brigunia, no. So maraming complication pero hindi ko akalain na hindi pala siya ready ganun. Hindi siya ready, hindi siya nag-ready. So masakit tignan, pero lalo na kung kapamilya na natin, no, mas lalong sasakit sa bulsa at sa puso, di po ba? So in this product po, ito po si Kaiser Ultimate Health Builder. Ito lang pong nag-iisang long-term healthcare ng Kaiser na long-term healthcare and the only long-term healthcare in the Philippines. Okay? So meron naman din po silang short-term pero ito po ang only product na ni-recommend ni IMG kasi sulit na siya. Because most
breadwinners don't get sick. Di ba? Kung kukuha tayo ng insurance sa atin or kahit healthcare, para lang tayong nagtapo ng pera kung short term. Pero kung sa long term, okay lang. Mamaya ipakita ko. So, tatlo nang binigay niya. If we die too soon, who will take care of my family? Life insurance, yes. Next, if I live too long, who will take care of me? Of course, dapat yung investment natin and long-term care. Kasi maka-afford na tayo dyan ng caregiver. Kung walang pamilya, no? Kung busy. So ngayon, ano po siya? So we just save for 7 years. After that, mag-wait po tayo. At nagko-compound na yan starting on the 8th year ng 10% ang savings po natin. Because ito po is a health savings account. Okay? So after yan, nag-mature siya. So at this point, this is the time na money working for us. Okay? Kasi ang laki na pong pera niya na mabubuhay na po tayo dahil sa savings natin. It becomes a passive income. Okay? So let's look at the numbers. No? Dito po at age 22 po siya nag-start. By age 29, tapos na siya. Ang ginagawa lang niya, mag-save siya ng 58 per year. So, 7 beses lang niyang ginawa na mag-save, tapos na siya. So, ang total savings niya is 411,750. Pero, ito ang nangyari. By age 52, nag-mature na siya at of course, hindi siya masakitin kasi isang breadwinner eh. Now, ito po ang bonus niya. Ito po yung sinabi kong may bonus kung kahit hindi tayo magkakasakit. It's 85% money back po sa atin. No? So, kung tutusin, konti lang binayaran sa atin. Ang konti lang ang na-save natin. But because we have the discipline and we also have, we were healthy, of course, resulta po yan ang pera. No? So, if we have the discipline at consistency, then ito ang pera magtatrabaho para sa atin. So, yung 1.1 million niya kasi pinatubo niya naging 6.483. And then dito by age 65 naging 10.4 na. Ang kagandahan dito po, kahit nag-save lang po tayo, after a year of saving, meron na tayong annual physical exam, dental coverage, and meron na din po tayong hospitalization. Pero kung hindi naman tayo magkakasakit, yan po talaga ang sinabi ko, which is I personally love at inuulit ko talaga, is the bonus. Kasi maraming breadwinners, matagal talaga magkakasakit. Dito lang sa point na to maraming magkakasakit. Kaya lang, marami din po mga breadwinners nakaligtaan, no? Hindi nila na-prepare dito na part. Kaya nga, they will face a lot of hospitalizations here kahit hindi critical, kahit hindi terminal, covered tayo ni Kaiser. Okay? So, yan po ang kagandahan ni Kaiser. And this is to show you ano po ang mga brackets ng Kaiser. Of course, no? These are living benefits, meaning tayo ang nakinabang, no? Pero kung hindi natin magagamit, ang pamilya din natin ang makinabang. Okay? So, dito po, this is the age, this is the plan name, and then dito din po ang mga points of saving. Okay? Ang kagandahan dito, may default na discount. Si semi-annual, 1 month, si annual, 2 months, taon-taon po yan, and then spot cash is 25% of the entire plan. So, kanina, pinakita natin yun na 411 ang savings sa example natin, pero dito, 369 na lang ang binayaran niya. So, the advantage there, isang busa, no, hindi ka na mag-iisip, no? Or even dito sa annual, hindi masakit isipin. Kasi, di ba, masakit sa ulo yung marami tayong monthly natin yan, parang sakit sa ulo, di ba? Pero depende na po natin yan kung saan tayo komportable. Ang importante talaga is meron tayong naipon at napag-invest. Okay, so screenshot po natin to para you will be guided. At when you decide, hindi lang po tignan ang budget. Kasi dapat nating tingnan ano po ang possibility. Kung magkakasakit po tayo, mas malaki pa ang gastos po natin kaysa minamonthly natin kung isipin lang. Okay? So, yun po. And siguro, tapos na tayong nag-screenshot, no? Let me move forward para matapos na po tayo.
So marami din po magsasabi, baka, parang ang bigat So siguro we're just relying on one source of income. Pero dito po sa IMG, tinuruan po tayo ng iba't ibang aspeto na we should not rely on just one source of income. So nakita po natin, pwede tayo mag-invest. So that's a source of income. Meron palang healthcare, that's another source of income, no? So, pwede pala yun. And then, this is another one, business. It's an active income. Kanina, mga passive income yung una. But dito, this is another active income. Okay? So, dito po sa IMG, you can be an associate, you can be a marketing director, you can be an SMD, pero depende na po yun kung anong gusto nyo, no? Kasi optional po to no? Optional, pero ang kagandahan po, kasi maraming mga Pilipino, rumaraket. So, ito po yung potential income natin. Pili lang kayo, anong gusto nyo, mag 24,000 kayo, 44,000, or as much as 56,000, no? Per month. So, kayo na po ang bahala na po dyan. But this is giving you an idea that you have a choice, no? Hindi po pwedeng magdurusa po tayo sa trabaho natin na sobrang liit, no? You deserve better, no? Kung sabihin ng po tao, kung piliin, ano bang gustong life nyo, no? Mahirap lang po ba? Or gusto natin ding yumaman or komportableng buhay? So, this will help us build that kind of life. Okay? So, this is to give you an idea that kung gusto nyong investment lang, but if you are part of this community po, marami na po makukuha nyo, no? If you are in the Philippines, you can have as much as 38 benefits, and if you are international, you can have 48. Okay? So, pinapakita ko lang na ang dami pong benefits dito ni IMG. And I suggest you also attend our 7 p.m. webinar tomorrow para makita nyo ng maigi ano to yung mga benefits. Okay? And of course, this is really part of our mission, no, na maturuan talaga ang lahat ng Pilipino how to increase cash flow at mawala talaga sa utang. And then build a strong financial foundation, ang wealth asset accumulation. Gusto nating mag-retire early para mag-travel-travel lang tayo pareho sa yung taga-ibang bansa. Napupunta na lang sa Pinas, no? Magbakasyon. And then building a business in the financial industry. So, ang kagandahan dito, if you're running a business, you can do it online. Hindi mo kailangan ng maraming operational cost. Okay? And all you need to do is to join, you own, para ma-start na po ang pag-build ng solid foundation natin. And then next is to share. Share it to your friends and family, lalo na sa pamilya po natin, no? Because it's not easy na nag-iisa ka lang. Tapos, sino po ang mga source of expenses po natin? Hindi naman sa mga needs lang po natin, but yung mga pamilya natin. Kaya nga, sinabi ko kanina, in the beginning pa lang, we spouse, yung mag-asawa, dapat teamwork. Dapat teamwork. At yung mga anak natin, teamwork din, no? Kasi dapat nilang maintindihan ano po ang ginagawa po natin, bakit tayo nagbabudget, no? Dapat unahin nating healthcare. Bakit ganon? Because they must understand how to prevent future problems. Okay? And then, marami po dito na naintindihan yung mga anak, yun pong mga anak, yun pa ang proactive. Sige ma, ganito, magpa-follow up pa, mangungulit pa. So, this is a family endeavor. Yan po ang kagandahan dito sa IMG kasi kung once maturuan po natin yung family and even our close friends, sino po ang close to our heart, then we can have a better circle po, no? Yung crowd po natin. Okay? So, ito po, paki-screenshot lang po ng kung accredited banks po natin and you can actually coordinate with our kung sino nag-sponsor po natin kasi meron po tayong form at i-route po tayo dito sa mga accredited banks, no? So, hindi po kahit saan-saan mag-process ng membership po natin but only through the online form. Okay? And then, everybody here is now part of the campaign. Alright? And all you need to do is to also subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and then every Saturday po, no, at 7 a.m. na po, meron po kaming regular dyan na stay with kape at salita. So, a lot of information po at ang ganda po to start the day. Alright? So, ang importante, no, is to know who are with us.
Kasi dito po sa MG, meron na pong batas ang financial education and we must coordinate kung sino po ang nag-reinforce ng batas, no? So meron tayong police, army, and navy. And then our teachers din kailangan ng tulong kasi ang laki po ng utang overall ng mga teachers. Okay? And of course, no, ang mga OFW seafarers natin kasi marami pong resibo na lang ang natira kasi lahat pinapadala. So, they must build themselves kasi walang tutulong sa OFWs kung walang ibang tutulong kundi yung sarili nila. Okay? And then of course, our millennials kasi marami na po ditong mga parents no na yung mga millennials nilang anak pinasali nila sa IMG. Bakit? Hindi na po maproproblema yung parents kung paano mag-save at invest, no? Kasi they are in the right environment. Okay? So we are also located around the globe, whether you're in Europe, sa Paris, in Barcelona, Milan, Belgium, US, Singapore, Australia, Canada, but also our headquarters in Kingsport. Nandito din po sa Cebu. If you're also in Davao or CDO, nandito po. Actually, marami. Sobrang marami. But once you're a member po, makita po yun yan every time mag-leaders call. Okay? So, let me leave you this. If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's really our mistake. No? Pero importante talaga is, wag po sayangin ng oras. No, kasi nandito na po yan sa IMG. And we've been doing this for almost 25 years na po. And one thing we know that all of us needs financial intelligence. Kasi kung we stay as spenders lang po, that's a sign of financial ignorance. And I've been there. Ang hirap po ng buhay. So, let's have a better mindset and I hope you've learned a lot pero importante talaga is mag-start na po para ma-stop na po talaga ang cycle ng poverty sa pamilya natin at yung paghihirap po natin meron talagang ending at happy ending. Okay?